Hello guys, kumusta? Ayan, I'm back. Ayan, isa ka din ba sa nagpapautang? Ako ito lang masasabi ko dun sa mga nagpapautang. Huwag kayong magpapautang ng 20% ang tubo. Believe me or not, may karma po yan. Hindi ngayon, hindi bukas. Time will come, sisingilin ka. Baka kulang pa yung kinita mo doon sa pambayad kapag ikaw ay siningil. Kaya kung ako sa'yo, huwag kang magpapautang ng sobra at huwag ka rin magbibitaw ng salita na hindi maganda sa nangutang kasi sa'yo din ang balik niya. Yan lang ang paalala ko doon sa mga nagpapautang. At doon sa mga nangungutang naman, aba, mahiya naman kayo nung kapag tinulungan tayo, matuto naman tayong tumupad sa usapan. Huwag tayong mag-feeling victim kapag bayaran na at wala kang pambayad. Matuto kang magpakumbaba, matuto kang makiusap. Ako, nagpapautang ako sa mga taong nagigipit. Doon sa mga kakilala ko lang. Pero kapag alam kong hindi makakabayad, inaalis ko yung tubo. Ibalik mo lang yung pera ko. Minsan kapag lumapit na alam kong hirap siya, binabawasan ko. Sige, huwag mo na yan ibalik. Ito na lang ibalik mo sa akin. Tulong ko na lang yan sa'yo. Hindi ako after sa pera kasi kapag tumulong tayo sa kapwa ng bukal sa loob natin, more blessings ang ibibigay ni Lord sa atin kahit hindi natin hilingin yan. Kaya ako, mas pinipili ko yung makatulong ako kisa dun sa kumita. Although hindi ka maniniwala pero may isang tao akong hindi ko siya talaga as in friend. Nakilala ko lang one time. Pero nung nagipit siya, sa akin siya lumapit. Alam mo yung pakiramdam na wala kang matakbuhan. Tapos kailangan mo ng tulong. Yan ang minsan nagbibigay sa akin ng reason kung bakit nakakapahiram ako sa taong hindi ko totoong kilala, hindi ko kaibigan, na yung bago mo lang nakilala ba, hindi kagaya ng mga taon mo na or kakilala mo talaga sa kalugar mo, ganyan. Kasi iniisip ko kung may mangyari sa isang tao na nangangailangan ng tulong tapos hindi ko tinulungan, parang oh my God, siya ka. Kaya ako yung nakikiusap, sige tutulungan kita pero ibalik mo yung pera ko. Minsan ako na yung nagbibigay sa doon sa mga nakakahiram na kung paano sila makabayad na hindi mahihirapan. Lalo na kung isa lang siya sa naghahanap buhay, siya lang inaasahan. Marunong akong mag-adjust kung paano sila makakabayad. Maniwala ka o hindi. Since 2022 ata yun, 2023, nanghiram ng pera. Hanggang ngayon hinuhulog-hulugan niya sa akin. Bakit? OFW siya at nagkaroon ng problema. Pero hindi ko siya pinersa. Bakit? Nawalan siya ng trabaho. Pagdating sa Pilipinas, mahirap makakuha ng trabaho. Kaya nga, minsan naiinis lang kayo sa akin. Pero yung pagre-remind ko sa atin na mga kapwa ko OFW na mag-save kahit na pakunti-kunti is napaka-importante kasi minsan bigla tayong sipain ng mga employer natin. Lalo na sa mga kasambahayan trabaho. May magawa kayong mali. Kung inaasahan, bigla ka na lang ng employer mo. Paano ka? Diba?
sana maisip natin yun bago tayo magalit dun sa mga nagre-remind sa atin na mag-save ng pera. Yan na naman, save na naman. Isipin nyo, hindi hindi mabilang sa daliri yung mga umuuwi na biglaan na walang pera, namamatay yung mga nag-aaral na anak. Hindi ko sinasabing mag-save kayo kaagad na malaki, hindi, na malakihan. Hindi. Bawat sahod mo, magtabi ka ng 100, 50. Ako nga na noon, nag-start ako ng $30 lang, $30. Kasi syempre, nagpapaaral ako. Ako, shoulder ko lahat, tuition fee. Syempre, that time, high school, may kailangan pang books, uniform. Kahit na college nga, may uniform din, di ba? Pero yung high school talagang pinakamabigat kasi mula sapatos, damit, aklat, ay bag, pagkain, tapos pamasahe pa, di ba? Allowance pa. Kaya mabigat. Nasa sa atin po kung paano tayo dumiskarte sa pag-iipon. Huwag nating kawawain yung sarili natin na bigla ka na pa, tapos pagdating doon sa, sinong hihingihan mo ng tulong doon, hihingi ka sa nanay mo, gusto mo uminom ng coke, gusto mo kumain ng nay, pagpingin nga dyan ng 20, bibili lang akong tinapay. Pwede ba yun? Diba? Kahit saan naman lang yung makaipon ka ng mga 10,000, at least uuwi ka na may pocket money, kahit pang bili-bili mo na lang ng mga pangangailangan mo sa ilang buwan mo bago ka makahanap ng pagkakakitaan mo. Ganon sana. Huwag sasamaan loob natin kung may mga dumadaan sa mga wall natin kagaya nito na nire-remind tayo mag-ipon kasi para din naman sa atin, damputin mo yung mga bagay na mga katulong at baliwalain mo yung mga hindi nakakatulong. Ganun lang kasimple yun. Hindi mo naman kailang pakinggan lahat. Yung, kumbaga, yung makakatulong na sa'yo, kunin mo. Diba? Yun lang. Mag-ipon tayo. At saka huwag tayo mangutang kung hindi naman natin talaga kailangan. Lalo na dun sa mga nagpapatayo ng bahay. Bago tayo mangutang, kung gusto mo talaga mangutang, isipin mo, kapag nawalan ba ako ng trabaho, mababayaran ko ba? Hindi yung basta mo na lang ibablock yung tao. Ikaw alam mo kung gaano kahirap kitain yung pera. Dapat alam mo rin na bayaran yung utang mo kasi pinaghirapan niya yun. Tinulungan ka lang nung nangangailangan ka. Kaya dapat ibalik mo yung pera nung pinag-utangan mo. Hindi yung magpi-feeling victim ka. Ibablock mo na lang. Bigla ka na lang mag-disappear. Hindi po magandang gawain yun. Kasi babalik yan at babalik sa'yo. Sisingilin. Ang mahirap nun pag siningil yung mga anak mo. Ang magbayad sa utang na tinakasan mo. Huwag kang kampante na hindi mo binayaran, hindi ka na siningil. Hindi yun. Ang Diyos nakakakita kung paano pinaghirapan ng taong hiniraman mo. Kaya huwag kang matuwa kung natakasan mo siya. Lalo na yung sinasamantala mo yung kabutihan ng isang tao na tumulong sa'yo. Hindi po yun maganda. Sisingilin ka at sisingilin. Ipinagdasal man niya or hindi. Time kang pagbabayaran mo yung mga ginawa mong pananamantala sa kapwa mo. Mga kabutihan na pinapakita sa'yo. Kaya kung ako sa inyo, huwag kayong mangungutang kung wala rin lang kayong mapagkukuhanan na pangbayad. Kung ang inaasahan nyo, sahod nyo lang, huwag kayong mangungutang ng malaki. Lalo kung may pinapaaral po tayong mga anak, huwag nyo pong gagawin yan. Kasi kung hindi ka man ang magbayad yan, anak mo, pamilya mo ang magsasuffer one day. Hindi agad-agad yan. Kaya iwasan po natin na mangutang. Makontento tayo kung anong meron lang.
At saka mangutang lang tayo ng kaya natin bayaran. Wala pong masama mangungutang talaga. Lagi kong sinasabihan, kahit saan ka pumunta, hindi masama ang mangutang. Ang masama kung hindi ka marunong magbayad. At saka kung ang inaasahan mo, sahod mo lang, tapos pinaghahati-hati mo sa mga anak mo, sa mga bills, at saka sa mga tuition ng mga anak, ay, huwag ka nang mangutang. Patapusin mo muna yung mga anak mo bago ka magpasarap or bago ka maggawa ng mga pagkakakitaan mo. Pwede kang mag-sideline pero yung walang bibitawang pera. Yun lang. Sana may natutunan kayo at sana maiwasan po natin ang mangutang. God bless. Bye-bye.